pambaon o pandagdag sa school mo, Opo, 5,000. thank you po. Ayan. Opo. Hindi, okay lang yan ha. Para may pangdagdag ka sa school mo. Basta para sa akin lang, importante, huwag mo pa rin pababayaan ang iyong pag-aaral. Angel, siyempre dalaga ikaw, di ba? Napakagandang dalaga. Hindi ka ba na iilang na magkagrasa, kagaya niyan, ang dumi-dumi ng mga kamay mo? Sa araw na ito, mga kababayan, may nakilala ako ditong batang babae na nagmemekanika. So mga kababayan, nais kong ipakilala sa inyo itong batang aking nakita, lalong-lalo na sa mga viewers natin dahil talaga namang nakakamangha yung kanyang angking talento. So mga kababayan, samahan niyo ko para kilalanin natin ang batang Angel Dalidi Mechanic. Yan, so siya ay edad 16 pa lang mga kababayan, pero kung titignan mo kung paano siya magkumpuni ng motor, talagang hindi basta-basta yung kanyang talent. Para mas kumpleto ang lahat, samahan niyo ko mga kababayan para kausapin natin tong batang ito. Hi Angel, magandang tanghali sa'yo. Hello po. Kumusta ka? Okay naman po. Ayan, alam mo Angel na nagulat ako at dahil nalaman ko na sa edad 16 ay marunong ka na daw magkumpuni. Opo. Kaya mo na daw buksan yung motor. Opo. Gaano ba katotoo yun? Ano po kasi yun eh, ilang taon na rin po kasi ako nagagawa nito. So, tama ba yung narinig ko? Nabalitaan ko na ikaw ay 16 years old pa lang? Opo. Gaano ka na katagal gumagawa, nagkukumpuni ng motor? Ano po, since 10 years old po. Ano ang ginagawa mo ngayon? Anong problema ng motor? Bali po, ito po pala, itong Mio. Inililinis ko po yung panggilid. Pinaltan po namin to ni tatay ng bola kasi po, nasira, may parang nagkakanto na po yung bola niya. Pag ganun po kasi, hirap na po matak. So, itong mga ginawa mo dito, talagang ikaw lang mag-isa, nakayanan mo? Opo, nasanay na po sa paggagawa. Hindi ba nangangailangan ng malakas na puwersa? Kasi syempre alam ko, karamihan mekaniko, pag sinabing mekaniko, lalaki. So, enough din ba yung lakas ng isang babae para magbukas o ganyan? Nakakayanan mo? Opo, kaya naman po. Paano mo nagagawa yun? Syempre, tornilyo, hindi ba mabigat yun? Hindi naman po. Minsan po pag hindi ko po talaga kaya luwagan, minsan gumagamit po ako ng impact. Tapos po pag hindi na po kaya talaga, ginagamit ako po ng power tool. Yung yung power tool po, yun po yung parang yung kamay pa rin po gamit, pero pwede mo pong yung doon mo po kasi malalabas lahat ng lakas mo pag yung mahaba po yung gagamitin. Sabi mo, nung 10 years ka pa lang, naumpisahan mong gumawa. Ano to? Kahiligan mo? Bakit mo ginagawa? Ano rin po to parang wala rin po sa plano ko. Tapos po, mahilig na po ako magmotor noon. Tapos binigyan po ako ni tatay ng motor ko, yung motor po na maliit. Oo. Tapos po doon po nag-start po. Una po sa mga carburetor lang po yon. Tapos po doon po nag-start yung naging hilig ko sa paggagawa po. Na parang yung sa part na yun po, nadalian lang ako baklas. Tapos nung pagpasok ko rin po dun sa malalaking makina po, sabi ko hindi rin pala madali. Tapos mas nagustuhan ko po lalo. Mas nagustuhan mo nung napunta doon sa malaking makina. Opo. So, bali, sinong nagturo talaga sa'yo? Sinong iniidolo mo sa paggagawa nito? Yung tatay ko po, hindi niya po kasi ako tinuruan. Bali po, lagi ko po kasi siyang pinapanood magawa. Si tanong din po kasi ako kay tatay pag nagagawa po siya. Tapos po, nung time po na parang gusto ko na rin po magawa, doon na po ako pinagkatiwalaan ni tatay na magawa po. Tulad po nung mas po yung paggagawa ko simula po nung nagkakaroon nga po yung sakit ng tatay ko sa paa, yung ganun po yung sa kamay, yung gout po. Yun, simula po nung lagi. Minsan po naiwan po ako dito ni tatay, nagagawa po ako mag-isa. Ay, gano'n? Opo. May tanong pa ako sa'yo, Angel. Siyempre, dalaga ikaw, di ba? Napakagandang dalaga. Hindi ka ba na iilang na magkagrasa, kagaya niyan, ang dumi-dumi ng mga kamay mo? Opo. Nagkakasebo-sebo, hindi ka ba naiilang? Hindi naman po. Kasi po ito po sa family business po namin to. Oo. Kaya po hindi na lang din ako umarte kasi doon din naman po kami kumukuha ng mga kailangan namin. Mabilis lang naman po tanggalin itong mga grasa na to kasi natatanggal naman po sa bareta. Sa bareta po. Bareta? Sabon. Opo. Sabon. Madaling pag inugasaw, tanggal na. Opo. Pero syempre, yung mga kuko mo, hindi na kuko ng dalaga yan.
parang kukunan ng lalaki, okay lang ba sa'yo yun? Opo. Minsan po kasi natatanggal din naman po pag inaano. Dito po, yung tinatanggal yung dumi dito. Oh, pero yung kuko mo pudpud. Hindi talaga kukunan dalaga. Okay lang sa'yo. Opo. Hindi rin po ako sanay ng mahaba ko. Oo, sa bagay, kung ganyan talaga ang hilig mo, no? Hindi, naku-curious lang, syempre, yung mga kabataan ngayon, ayaw na ayaw nila marurumihan, lalong-lalo na sebo grasa. Pero ikaw, parang normal lang sa'yo yung ganyan. Opo. Di naman po kasi kami pinalaki nila mama na parang maging maarte po, ganun. Parang inano rin po agad kami sa... Hindi naman po kasi tulad kami na mayaman na magmamaarte na lang po. Yun. Tinuruan din po agad kami sa business. Ganun. So, ibig sabihin, matagal na itong business nyo na to. Opo. Ito yung matagal family na po. business nyo. Ano po yan eh, dati po, itong part lang po na to, sobrang liit lang po nito dati. Oo. Ano po yan, 2015 po ato, 16. Tapos po, tumigil po nun si tatay sa trabaho niya kasi po gusto niya mag-focus doon. Nung ano po, tumigil si tatay, umalis na po yung may-ari dito, itong junk shop. At yun po, hinulugulugan ni mama to. Tapos hanggang naging sa amin na po itong itong space na to. So, paano naman nag-aaral ka ba? Opo. Anong grade ka na? Grade 11 na po ngayon. Wow. Paano mo na i-manage yun? Siyempre, gumagawa ka dito. Ano po, minsan po, hindi po ako masyado nakakapagawa dito kasi po, yun nga po, sa schooling ko, minsan po madami pong activities na pinapagawa sa amin. Tulad po ng strand ko ngayon, STEM po kasi kinuha ko, masyado pong madaming activities na pinapagawa sa amin. Pero pagka wala nang ginagawa, andito ka pa rin. Opo. Oo, ang galing. So, magkano naman, halimbawa, tulad yan, kasi sabi mo, marunong ka na, kagaya nito, Opo. pinagawa sa inyo, magkano naman ang tanggap mo pag nagpagawa ng ganito? Kasi pasensya ka na, hindi ako marunong, may mga motor din ako, pero wala talaga akong idea, kahit magpa-change oil. Diba? So, kagaya nito, itong pinagawa sa'yo na to, magkano naman ang kita ninyo dito? Ito po, sa paggantong linis po, 200 lang po siya. Pero po yung sa may mga pyesa na po, medyo dun po lumalaki pag sa may mga papalitan pong pyesa. Oh, ang galing. So, Apo. magkano ang singil ninyo dito ngayon? Ito, 200 lang po, linis. linis. Pinalitan mo pa yung bola ka mo. Plus, Hindi ko po kasi alam kung magkano yung bola. Opo, iba-iba kasi po yung presyo. iba-iba ang Opo. presyo. Parang, Depende po sa sukat ng ay, bola. ganon. Sa grams. Ano yun, maghapon ka ditong gumagawa? Minsan po, pag wala po masyadong gawa, dun po ako sa bahay, nagagawa ng activities. Pag hindi po sobrang dami ng activities, minsan po nag-notes, ganun po. Pero pag maraming gawa, matik tutulungan mo yung papa mo. Opo. Oo, ang galing naman. No, sige, panoorin namin, titignan namin kung paano ang paggawa mo. Sige. Sige po. Anong tatanggalin mo dyan? Ito po. Itong pulley po. Okay. Poly? Alin yung poly dyan? Ito po. Itong Ayan. pulley. Itong isang buo po. Ay, yung buo na yan, tatanggalin mo yun. Opo. Kaya mo ilabas yan? Opo, kaya naman po. O, sige. Ito po yung pulley. Tapos po, ito po yung torque drive niya. O. Maraming gas din pala maubos, no? Opo. Kasi po kailangan din po siya malinis ng maigi kasi bali wala lang din po pag hindi po nalinis ng maigi.
Opo. Paano mo nalaman na okay na yung higpit? Ano po, mararamdaman po mo po dito, kaya po pag ikaw po yung mag-iigpit sa Nararamdaman mo? Opo. Okay. Kasi po pag ginigpitan po ng maigi, pwede po siyang malostre. Tulad po nito, bawal din po baliktad yung pagkabit sa kanya. Bawal. Bakit? Opo. Kung paano po yung ikot siya, ganun po dapat. Kasi po, papangit po yung takbo niya. Kung kunyari po, ito, dapat pa ganito po. Yan, may arrow sign naman. Opo. Kailangan papunta doon. Pag mali po yung kabit, pwede pong pumangit yung takbo niya. Yun, mga kalay. Ayun, ganun lang pala paglagay ng belt. Ikakabit ko na po to kasi po tapos na rin po yung ikabit yung mga Yan na yung pinaka-cover. Pag ganun, wala naman nang naiiwan ng mga tornilyo, na-fix naman na lahat. wala naman po. Ang galing. Hindi basta-basta yung ganyang trabaho. Panlalaki. Ayun. Tignan mo, bilis niyang may kabit, no? Kaya pala napakadumi ng mga braso kasi talagang pasulok-sulukan. kinabit ko na rin po to. Yung mga tornilyo po, ano na lang po natin, iigpitan na lang po. Yun po, ganun ako naman po siya kadali. Kasi po, yun nga po, nasanay na rin po ako gawin ito. Kaya po, alam ko na rin po. Ang mahirap lang po dito, minsan po yung may maliliit na tornilyo po at na makakalimutan mo po. Kasi po, wala ka pong magagawa, babaklasin mo po ulit yun. Baklasin ulit. Opo. Kami nakalimutan. Opo. Paano yun? Pag halimbawa nakalimutan, malalaman nyo rin pag pinaandar nyo na paano? Opo, minsan po makikita mo na po yan pag bubuuin mo na po siya. Minsan po, kunyari po, dito po, di mo po napansin yung isang tornilyo, makikita mo naman po yun. Okay. Bali po, iigpitan na lang po ito. Okay. Bali po pala, tapos ko na po siyang gawin. Nga po pala, baka po may gusto pa kayong pagawa. Pwede nyo naman po dalhin dito. Wow, sige. Sa susunod, at least papasalamat ako sa iyo kasi nakilala kita at pasalamat din ako
nakita ko kung paano ka gumawa. Namangha lang si Daddy Frankie sa iyong talento, no? So nga pala, Angel, naka-video ito. Okay lang ba i-upload namin to? Okay lang naman. Okay, maraming salamat yun. Ilang taon ka na ulit? 16. 16 na ngayon. Okay, so sana sa pagbalik ko, mamit ko at makilala ko yung mga magulang mo. Opo. Maraming salamat. Nga pala, dahil sinabi mo, nag-aaral ka, bigyan kita ng pambaon mo, no? Oh, pambaon mo, pandagdag sa school mo, 5,000. Opo, thank you po. Yeah, parang ako na yung nagbayad sa papagawa. Opo. Hindi, okay lang yan, ha? Para may pangdagdag ka sa school mo. Basta para sa akin lang, importante, huwag mo pa rin pababayaan ang iyong pag-aaral. Okay? Thank you, Maraming salamat. Hanggang sa muli. Opo. Okay?